Ang aking mahal na asawa. Babala, ang tema ng aking kwento ay hindi para sa mga bata. Gabay ng magulang ay kailangan. Maraming salamat. Si Lisa ang pangunahing tauhan sa aking kwento. Si Lisa ay hindi pinalad na magkaroon ng magandang buhay. Si Lisa ay mayroong isang anak, siya si Bella. Ang masakit nito, hindi rin siya pinangkalooban ng mabait na kapareha. Walang magawa si Lisa kung hindi umiyak na lamang. Ang hirap pala ng kalagayan ni Lisa, mga idol. Tinawagan ni Lisa ang kanyang asawang si Vincent at sinabi ni Lisa, asaan ka? Buong araw kang wala. At ang ating anak ay gutom na. Wala na talaga tayong pagkain, sagot ni Vincent. Sinabi ko na ngang wala na akong pera. Lahat natalo sa sugal. Huwag ka nang tatawag sa akin, leche ka. Aray ko! Alam niyo bang kayang tiisin ng magulang ng gutom? Pero hindi kayang tiisin ng magulang na magutuman ng kanyang anak. Awang-awa si Lisa sa kanyang anak na si Bella. Sa kwento na to, pawal ko ng mga lalaki. Ganito katiga si Vincent. Takot na takot sa kanya si Lisa. Inutusan niya si Lisa na magtrabaho kinabukasan para makapag-uwi ng pera. Namasukan si Lisa sa isang farm kasama ang kanyang anak na si Bella. Tagapitas siya ng mais. Sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ng mayaman na sinato. Abay ko, sinada pa yata si Lisa. Sinato ang pinakamayaman sa lugar nila Lisa. Siya rin ang may pinakamalawak na lupain at pag-aari niya rin ang malawak na taniman ng mais. Humanga si Nato sa taglay na kagandahan ni Lisa. Agad namang umiwas si Lisa at sinabing lumayo ka sa akin, may asawa na ako. At pag uwi ni Lisa sa kanyang bahay, sa pilitang kinuha ni Vincent ang kanyang perang pinaghirapan. Anak ng tokwa naman sunod-sunuran na ng si Lisa, ba't ganoon? Si Bella ay masayang naglalaro habang nananahi ang kanyang ina. Bigla na lang bumagsak si Bella, mga idol. Nagmamadaling tumayo si Lisa para isugod ang kanyang anak sa ospital. Halos maubos ang lakas ni Lisa sa pagtakbo at sumisigaw siya ng tulong. Tulungan niyo po ako, tulungan niyo po. Habol hininga si Lisa, mailigtas lamang ang kanyang anak na si Bella. Nagmamakaawa si Lisa na sabihin sa kanya ang kalagayan ng kanyang anak kung okay lang ba. Please tell me. Tinapat siya ng doktor at sinabi ang totoong kalagayan ng kanyang anak. Nasa critical na kondisyon si Bella at kailangan ng malaking pera para sa operasyon. Dito na sumabog ang galit ni Lisa at sinumbatan si Vincent. Ang tibay talaga ni Vincent. Wala talaga siyang pakialam sa kanyang anak. Oh, mga idol, taas kamay. Sino may asawang ganito? Ang sarap sa pakin. Masintabi po. Karamihan po ng Vincent ganito ugali. Tama ba ako, idol? Balik tayo sa aking kwento, mga idol. Umiiyak si Lisa at nag-iisip ng malalim. Magulong-magulo ang isip ni Lisa. Yung tipong wala na siyang aasahan kundi sarili niya na lamang. Buo na ang pasya ni Lisa. Handa na siya. Kapit sa patalim para sa kanyang anak, mga idol. Yun na lang ang huling paraan ni Lisa para mailigtas ang kanyang anak na si Bella. Nagsuot ng magandang damit si Lisa at lumabas ng kanilang bahay. Sinato na lang ang natitira niyang pag-asa para makakuha ng malaking pera. At pagdating ni Lisa sa bahay ni Nato, tinanggap na ni Lisa ang anok ni Nato. Reconsidered your offer. Ang halaga ang kailangan ni Lisa para sa operasyon ng kanyang anak. Lahat ng paraan ay gagawin ni Lisa para madugtungan lang ang buhay ng kanyang anak na si Mga tinginan ni Nato, mukhang kakain ng buo. Naku po, yari ka Lisa. Sinakay ni Nato sa kanyang kotse si Lisa para dalhin sa kanyang kondo. Sana all, mayaman si Nato. Kabadong-kabado si Lisa, mga idol. Hindi niya alam kung kakayanin niya si Nato. At makalipas ang ilang oras, natapos din si Lisa sa kanyang appointment. Hindi na makalakad si Lisa ng maayos at umiiyak ito. Hawak niya ang pera na ibinigay sa kanya ni Nato. Hindi diri si Lisa sa sarili sa kanyang ginawa. No choice siya, mga idol. Dala na ni Lisa ang pera at ibinigay ito sa doktor. Ngunit, huli na ang lahat. Ginawa na namin ang aming makakaya. Sorry. Sabi ng doktor. Umanaw na ang kanyang anak na si Bella. Naway magpahinga ang iyong kaluluwa sa kapayapaan. Ito ang sabi ni Lisa. Binalot ng kadiliman ng puso ni Lisa dahil sa kalungkutang naranasan, mga idol. Sumumpa si Lisa sa libingan ng kanyang anak na pagbabayarin niya si Vincent. Patay ka ngayon, Vincent. Pumunta si Lisa sa isang department store para bumili ng damit na kanyang susutin. Outfit ba, mga idol? Abay, akalain mo ang lupit ng pormahan ni Lisa. Biyernes ng gabi, saktong alas 8 in punto. Madilim ang kalangitan at pumapatak ang ulan. Halata kay Lisa na siya ay nagugulumihanan. Pumunta si Lisa sa bilihan ng baril. Inirekomenda kay Lisa ang kalibre 45 dahil mas magaang daw ito gamitin at maganda. Nakapili na si Lisa ng baril na gagamitin, kalibre 38. At sinubukan ni Lisa na umasinta. Yari ka, Vincent. Magtago ka na. Isinagawa na ni Lisa ang kanyang plano at inutusan niya ang babaeng bayaran sa loob ng 15 minutos para palabasin si Vincent sa likod ng bar. Inaya si Vincent na lumabas ng babaeng bayaran para lumabas sa likod ng bar sa loob ng 10 minuto. Nagmamadali si Vincent na sumunod sa babaeng bayaran.
ang aking mahal na asawa. Nagulat si Vincent sa nakita si Lisa ay may hawak na baril at ito'y nakatutok sa kanya. Ikaw ang dahilan sa pagkamatay ng aking anak, sambit ni Lisa bago niya ito barilin. 3 putok galing sa baril ni Lisa ang tumama kay Vincent. Agad namang nasawi si Vincent sa 3 tama ng baril na natamo. Nagmamadaling tumakas si Lisa sa pinangyarihan ng insidente. Takbo Lisa, bilisan mo! Hindi naman siya talaga masamang pusa mga idol. Napilitan lang siya para ipagiganti ang kanyang anak. Nagsimula na si Lisa kausapin ang kanyang sarili. Tinatanong niya kung bakit niya nagawa yun. Napaupo si Lisa at nag-isip. Umiiyak siya mga idol. Sa sitwasyon ni Lisa, litong-lito siya. Di na niya alam ang kanyang gagawin. Sa sobrang bigat ng problemang dinadala ni Lisa, yung tipong hindi na niya makayanan, nagpasya si Lisa na wakasan ang kanyang buhay at tumalon siya sa bangin. Lesson learned mga idol, hindi solusyon ang paghihiganti sa malupit na nakaraan at hindi rin tama kitilin ang sarili mong buhay. Magpatuloy ka sa hamon ng buhay. Maraming salamat!